Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay na kalingwan ng kami ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng continuous LGU support on sustainable development from Philippine Development Plan under PBBM administration. Nagsagawa ng forum and DILG with mayors and UN upang talakayin at pag-usapan ang Sustainable Development Plan 2030 na isinusulong ng United Nations sa bawat mga bansa at mga lokal na mga pamahalaan o hanggang sa lokal na pamahalaan ay siyang katuwang nito upang ang kaunlaran na nais makamit ng UN para sa lahat ay mapangyari. So yun yung ating tinungan yung topic ngayon, kung saan ay nagkaroon ng pagpupurum yung ating pamalam mula kina Pangulong Marcos at DILG Secretary, kakibat yung UN at yung ating mga mayors ay ng LGU, sila ay nagpulong nitong kamakailan para pag-usapan itong pagsuporta ng mga lokal na pamahalaan doon sa sustainable development goal ng ating United Nations, yung SDG 2030. So ngayon, yung realizations nito ay makikita mula doon sa root level hanggang ng ating ng bawat mga kapamahalaan. So particularly sa Pilipinas, hanggang munisipalidad, yan, hanggang sa down to the root level yan. So ngayon ay kailangan ng suporta ng ating mga mayors o lokal na pamahalaan para ma-realize yung nais ng United Nations na Sustainable Development Goal para sa mga bansa. So yung mga bansa ito ay pag-iibayo ito siyempre from the root hanggang sa root level, hanggang doon sa mayor's support o yung LGU support para makamit ito ng buong Pilipinas with LGU, hindi sa national lamang ito na proyekto. So makikita sa bawat lokalidad ang pag-unlad kung ito ay makatutugon sa isinasagawang programa ng UN o ang pagsulong na isinasagawa ng ating national government kagaya ng PBBM Economic Plan on our Philippine development na tutugon sa SDG 2030 ay nakikita sa bawat lokalidad. So yun. So makikita dun sa local government yung pag-unlad kung ito ay hindi lang dun sa pangkalahatan at mga bawat mga syudad, kundi dun sa lalong-lalo na doon sa mga parplang areas ng mga localities. So doon makikita kung umuunlad nga yung ating bansa at nare-realize dito o na pangyayari yung SDG 2030 kakibat yung mga lokal na pamahalaan. So ngayon ay yung economic perspective, yung Philippine Development Plan under our administration may 8-point key support siya, 8-point key in economic development from the Philippine development na kung saan ito ay nakabase din at nakasusog doon sa United Nations SDG 2030. So ngayon ay yung development na yan hanggang syempre dapat hanggang root level, hindi mo lang makikita yung pag-unlad doon sa mga cities. Mapupunta ka ng Metro Manila, doon mo na makikita yung pag-unlad o doon sa mga iba't ibang mga syudad sa bawat region o bawat part ng Luzon, Visayas, Mindanao, kundi for every municipality makikita mo roon na makikita mo yung pagpapaunlad na ginagawa ng sa Philippine Development sa pagpapaunlad ng ating ni PBBM, makikita mo dun sa sa bawat lokalidad. So ayon sa ating Pangulong Marcos ay ang ating lokal na
pamahalaan mula sa mga mayors ito ay magpaunlad kakibat ang international partner para sa bayan na nasasakupan nila mula UN ay kaisa sila sa pagunlad ng bawat lokal na pamahalaan. So yun. So aside from UN bilang partner natin para sa pagpapaunlad from national to local, yung ating mga lokal na pamahalaan ay hinihikayat din ni Pangulong Marcos na makipag-partner doon sa iba't ibang sa international na mga maaari nitong maikayat para masuportahan yung kanilang serbisyo. Aside from UN nga na tayo ay akibat dyan. So anong matutulong nung aside from sa itutulong ng UN sa bansa at ng ating national to the local, yung ating local government pwede makapag-partner siya doon sa limbawa maaaring sa Estados Unidos, yan, mga ganyan, Canada, yan. So yun, sumari sila makapag-partner doon sa mga ilang mga investors doon para imbisan yung bawat mga lokal na pamahalaan. So yun yung siguro yung tinutukoy dyan ng ating Pangulong Marcos for the international partner para yung serbisyo na ng lokal na pamahalaan at pagpapaunlad niya lalo itong imigting doon sa pagpapaunlad niya o pagsusog niya doon sa o pagtugon doon sa SDG o sa Sustainable Development Goal 2030 ng UN at ng Economic Development Plan ng PBBM doon sa Philippine Development Plan. So yung kasing ating bansa, meron tayong Philippine Development Plan and then under doon sa administration meron din siya economic plan para sa development plan na yan na kung saan ito ay nakatutugon doon sa SDG 2030 ng United Nations na kung saan ang Pilipinas ay kaakibat sa UN, tayo member ng UN at kaysa rin tayo sa pagbubuo niyang SDG na yan para ating suportahan yan na maipatubad. So tayo ay yung nais ng UN na pagpapatubad na mahikayat ang lahat ng bansa na suportahan niya, yan naman ay kaisa rin doon sa UN para sa pagbubuo ng SDG na yan. At hindi ba sabihin nung siguro yan ng solano lang siya kaya nga UN di ba? So ngayon, ang human rights promotions ay maaaring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pagsusulong ng Sustainable Development Plan Goal 2030 ng UN with our national to local government ay ating may team na sinusuportahan ng SDG 2030 at ang economic goal ng ating Administrasyon Marcos ang ating Philippine Development Plan 2022 hanggang yung goal ng Philippine Development Plan na sakop yan hanggang sa yung kay PBBM. So ngayon, yung development plan under this administration, so sinusuportahan natin yung under PBBM at doon sa yung UN na SDG para sa bawat mga bansa. So ngayon sana yan ay matugon ng ating Pangulong Marcos at sumuporta yung mga lokal na pamahalaan para yung SDG kasi maraming key factor yan para pattern ng bawat mga bansa, bawat mga bansa hanggang lokal na pamahalaan para kung paano ito makapagpapaunlad. So yun ay yung mga mayor, siyempre nailatag na sa kanila yan ng UN, alam na nila yan, so sana yun ay kanilang sundin at suportahan with the help of our national and siyempre UN para ma-realize yung SDG 2030 SDG Goal 2030. Kaya halimbawa yung pabahay sa lokal na pamahalaan, yung pabahay, so yan ay suportahan ng ating lokal na pamahalaan kung paano sila susuporta sa pabahay doon sa kanilang mga lokalidad. So aside from that, siyempre yung national government mayroong programa ng pabahay yan. So magtutulungan sila ngayon at mayroon naman programa yung ating pamahalaan at yung national government para doon sa pabahay, para doon sa bawat mga lokal na pamahalaan. So yan ay nakatutugon na doon sa United Nations SDG 2030 na nagkaroon ng pabahay program. Aside from that, syempre dapat yung mga lokal na pamahalaan may kuryente, mayroong patubig, yan. Kuryente, patubig, yan, mga ganyan mga bagay. So yan ay pangunahin na dapat
sa pagpapaunlad, meron noon yung mga bawat mga bayan-bayan. So maraming mga bayan pa sa ating marahil na hindi na electrify yung lahat ng bayan or meron mga lugar na niabot pati patubig. So yun ay dapat ay trabahuhin ng bawat mga bayan-bayan, munisipalidad with the help of our national government, DLG, para magkaroon ng electrification yung kanilang lugar at patubig. Pangunahin na pangangailangan ng tao yan para sa kaunlaran. So aside from that, syempre, yan na nga yung pabahay, tapos trabaho. So halimbawa, yung lokal na pamahalaan, susuporta sila dun sa pagkakaroon ng trabaho ng mamamayan nila. So iisip sila yung mga mayors kung paano niya mabibigyan ng industriya o trabaho yung mga tao roon. Ano yung trabaho ng mga tao at ano yung kanyang mga ipinaita industriya doon with the help of the national government. So yun yung mga ilang mga key factor para doon sa suporta doon sa SDG 2030 ng ating malakman. At tayo mga mamamayan, suportahan natin yung ating lokal na pamahalaan at tingnan natin yung kung kanilang pagtugon tungkol dyan sa SDG na yan, kung kanilang natutugon yan doon sa ating bawat bayan. So kaya tayo mga mamamayan, alamin natin yung SDG na yan at yung programa din ng ating mga Marcos, so plano ng ating administrasyon at development plan. So tingnan natin kung nakikita natin yung sa lokal na pamahalaan. And then, sa boses natin, i-boost natin yung mga programa na yan para tumunin itong ating mga lokal na pamahalaan para makinabang ang lahat ng tao, mapamuhay tayo ng maayos. So, ganun lang kasimple yun. So, ang ating pagpapaunlad ng ating pamahalaan, particular sa Administrasyon Marcos, ay tumugon sa SDG 2030 ng programa ng United Nations on nakikiisa ang ating bansa sa UN para makamit ang programa ng UN o ng mga bansa na binuo sa UN para sa kaunlaran ng mundo at bawat bansa. So yun, sana tugunin ng lubos ng ating Administrasyon Marcos yan at noong ating lokal na pamahalaan. Sa gayon ay ma-realize siyang ating yung SDG 2030 na yan. So yan, sana yan ay matugon ng ating mga lokal na pamahalaan ng buong bansa. So ang bawat lokal na pamahalaan ay sumuporta dito at suportahan ng ating national government ang kaunlaran na nais ng United Nations at magtulungan ang lokal na pamahalaan at UN at national government sa pagkamit ng programa na ito at SDG 2030 at ang programa ng ating Pangulo sa ating ekonomiya o bansa at programa na isinusulong ng mga nakaraang administrasyon na dapat ituloy at suportahan para sa kaunlaran na tutugon sa SDG 2030 ng yun. So yan. So siguro, di ba, yung ating mga nakaraang administrasyon, so yan ay meron siyang mga plano doon sa na dinadagdag sa Philippine Development Plan. So may mga inilatag na programa yan. So ngayon, yung mga ating bawat administrasyon, so tingnan niya na yan ay susugan para yan ay may kung yan nasimulan na o gano'n na at doon sa patuloy na idadagdag pa ng ating administrasyon ito para sa kaunlaran ng ating mga bansa. So yun, so siguro naman yung ating mga nakaraang administrasyon ay maraming pagpapaunlad na ginawa yan at yung mga nakaraang pa na maaaring makukumpleto pa doon sa nakaraang administrasyon at kukumpletuhin ng mga susunod ng mga administrasyon. Sana yan ay makumpleto ng ating pamahalaan kung ito ay itong mga proyektong ito ay talagang nakapagbibigay ng kaunlaran sa ating bansa. So dapat ang mamamayan ng bansa ay makapamuhay ng standard living. So yun yung dapat na pamumuhay natin ayon sa karapatan o ayon sa karapatan at ang pag-iibayo ng ating ekonomiya para makamit ito in Sustainable Development Program ay ma-realize o mapangyari at ano-anong pagpapaunlad ang dapat pag-ibayuhin ng bawat lokal na pamahalaan at ating national government ay kagaya nga nitong partnership with international para makapagsilbi ng mahusay at makamit ang kaunlaran, etc. So yun doon sa sinabi natin kanina na paano ba natin makakamit from the national to the local. Halimbawa nga yung ating electrification, yung ating patubig. So ngayon paano makakapag sagwa ng patubig yung bawat halimbawa lokal na pamahalaan o electrification, sila ay mga partner doon sa halimbawa sa
sa maaaring sa international community para matulungan sila kung paano sila makapagpapatubig at makapagpapaano ng kuryente, mga ganung mga bagay, or depende doon sa ating batas at doon sa susog ng ating national government. Yung iba kasi doon sa cooperative, maganda ang kooperatiba ng Pilipinas sa electrification. So yan ay maaaring mapaunlad at mapalawak para lahat mahakdan ng kuryente through electrification. Yan. So yung mga ganung mga bagay. So ngayon ay paano magagawa ng ating mga lokal na pamahalaan yan. Pangunahin, makipag-partner siya at tulong ng national government at iba't ibang mga kanilang mga diskarte kung paano nila paunlarin ang kanilang mga bansa, ang kanilang mga bayan with that kind of development. Siyempre, ngayon umasa tayo sa ating administrasyon Marcos at bawat lokal na pamahalaan na itong SGD 2030 ay mararamdaman hanggang lokal na pamahalaan o ang pamumuhay natin mga Pilipino sa kaunlarang ito ay abot sa probinsya o bawat lokal na pamahalaan, lalo na mga isolated provinces at hindi maunlad na probinsya o mahihina ang kita at kaunlaran sa mga probinsya. So sana yung SDG 2030 nga, dahil nga yan ay gusto ng sa lahat ng lokalidad, lalong-lalo na doon sa paraplang areas ng mga munisipalidad, yung mga hindi abot, yung malalayo, yan. Yung malalayo probinsya na talaga namang kapag bago ka makarating doon ay talagang para kang nakipagbulpihan dahil nga sa mga kalsada yung lubak-lubak, puro alikabok. Pagdating mo doon talagang aspasol na yung mukha mo sa alikabok at saka gulay na gulay ka doon sa tagtag ng mga kalsada. So dapat yan ay yung mga ganung mga bagay ay mararamdaman mo nakarating na sa iyo yung kaunlaran kung yung kalsada mo papunta halimbawa doon sa pinakang main cities ay talagang napatag na kasi hindi ka na inaalikabok doon. So yung mga ganung mga bagay, yung mga tao may giningitan na maayos, di ba? Yung farm to market tulad mga ganung mga bagay. So yan ay nagiging tanda na umaayos yung bayan, mga pangunahin, kalsada, yung mga ilaw, patubig, yan, yung mga bagay na mga makita mo kan maunlad, syempre. At syempre yung komunikasyon, isa sa mahalaga din yan na makikita sa isang bayan na ito yung maunlad, may komunikasyon, patubig, babahay, yan, mga ganyan. Generally, na papakinabangan nila ng tao, di ba? So yun. So dapat yung ating pamahalaan, yan, masuportahan nila yung mga lokal na pamahalaan ng mga ganyan. Sila man lamang ay mayroong national road na napatag tutungo doon sa mga maghuhugpong doon sa mga bawat mga bayan-bayan to the cities, di ba? Para mga ganun. So ibig sabihin mas madali na yung yung pagpunta mo doon sa paraplang areas at mararating mo agad yung maipaparating mo agad yung kaunlaran sa kanila with a good road, di ba? Kung maganda ang kalsada nila ron. Parang yung halimbawa Quezon to Metro Manila, Quezon to Quezon, mga ganon. Dapat yung kalsada nun hugbong-hugbong, di ba? Parang sila ay makarating agad doon hanggang Hulo, hanggang Apari, ha? Kung maaari yung talagang mga kalsada niya talagang pwede ka magbiyahe ng road to road at hindi lang aeroplano. So yun ay mahalagang bagay para yung kaunlaran, syempre yan, madali makarating. So, doon mo makikita, nararamdaman mo na yung kaunlaran mo. Kung hindi maganda na yung kalsada mo, di ba? Pangunahin yan. So, wika nga, hindi lamang nasa syudad, kagaya ng Metro Manila, cities, ang maunlad at kumikita ng sapat. So, ang mga tao at maging mga lugar na ito ay ating susuri na walang namumuhay ng squatter at mga pulubi. So, yung pabahay at full employment sa bansa ay ating nararamdaman at ang serbisyo ng pamahalaan ay talagang mahusay. Sa gayon, ang SDG 2030 ay ating nakakamit at mabibilang tayo sa maunlad na bansa. So yun, hindi lamang yung cities yung naunlad, no? Makikita natin na kompleto sa kalsada, maganda yung mga park, di ba? Maganda, ayos yung kanilang mga establishmento. So maging sa probinsya rin, abot yung ganung klase ng mga kaunlaran. So may mahusay na kalsada, mahusay na establishmento, di ba? Tapos ay may trabaho yung tao at mayroong mga pabahay. So yun.
Hindi basta, kagaya doon sa Manila, marami, kahit yung Metro Manila, mayroon din mga squatter doon, marami. At kailangan sila mabigyan ng mga pabahay. At maayos yung mula Metro Manila, mula cities to provinces na walang squatter, walang tao na hindi matitirahan, lahat meron. Kaya yan ay kaya nga sinasabi doon sa Sustainable Development Goal, no one left alone. Lahat tayo mga bumayayos sa karapatan natin. Kung yung basically yung bahay, trabaho, yan yung basic na dapat meron yung tao. Meron kang bahay, meron kang trabaho. Kung may na maayos, hindi ka mangungutom. So yan yung pangunahin na dapat na from a person, pangunahin na dapat na mayroon yung tao, hindi dapat wala. Kasi hindi ka mabubuhay kung wala kang trabaho at mahirap din naman wala kang bahay. So yun ay mas maganda kung you have your own house at may trabaho ka, kasi usually nangungupahan yung iba. Yung iba ay nagtatrabaho. So yun yung halimbawa walang sariling bahay. Dahil nga sa yung kinikita, hindi naman sapat para bumili ng bahay. So yung ating government, yun yung ipoprovide niya na affordable house para doon sa mga ganong klase lamang na kinikita. Halimbawa, minimum wage. Paano tayo bibili ng bahay sa minimum wage? Sinong magbibigay sa atin? Sinong negosyante ang magbebenta sa minimum wage earner kahit regular ka pa, di ba? So yung gobyerno ang po-provide niyan. So paano, di ba? So kasi kahit maghulog ka pa dun sa Pag-ibig Fund, kung minimum wage earner ka, napakahirap bumili ng bahay doon. So dapat susuportahan ng government yung gano'n, kahit na halimbawa naghuhulog ka ron, or doon sa ibang pa-housing program ng ating gobyerno, magtulong-tulong sila para mabibigyan mo yung mga nandun sa ganong klase ng mga sweldo at mas mababa pa ron, di ba? Na dapat na hindi nakahuhulog doon sa Pag-ibig Fund as an employee, regular employee. So yung iba kasing regular employee, syempre kailangan usually mga minimum wage earner nakahuhulog na sa Pag-ibig Fund yan. Kaya lang it's hard na paano ka makapangungutang pa rin sa kanila para makapagpatayo ka ng or avail mo yung kanilang mga pabahay doon. So kaya dapat, lalo na kung may pamilya ka, so kung binata ka siguro maaari dahil mayroong mga mura pabahay din yung Pag-ibig mga units, parang mga condo units. So ngayon na para mga bliss, mga ganoon siguro mabibili nila ng mahulugan nila ng libo lang yon na kung sa minimum wage earner na single kung may pamilya ka. So hindi mo na kaya hulugan yun. So yun, kaya kailangan yung gobyerno kahit pa paano magbigay sila ng murang pabahay. Kahit siguro sa minimum wage kahit 1,500 to 2,000 mahuhulugan nila yung buwan-buwan. At least meron ka ng magkakabahay ka na o mababa pa ron, di ba? So dapat gano'n, at lalo-lalo na yung mababa yung sweldo, walang regular na trabaho. So yun. So yung ang biyaya ng mahabaging Diyos at Kristo ay ipagkaloob patuloy sa buong mundo at bawat bansa. At ang mga tao ay makapamuhay ayon sa karapatan mula sa SDG na ito. Samahan tayo ng Diyos at Kristo Jesus, ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus, mula sa kanyang iba't ibang himala at pagpapala. Nagpapalawak ng mabuting balita upang ang kapayapaan sa mundo ay laging tumiral. So yan, isa pa yan sa programa din ng ating SDG, yung kapayapaan. So yan. So, yung bawat mga lokal na pamahalaan, so gawin nilang mabuti kung paano iiral yung kapayapaan doon sa kanilang lugar. Na ito ay walang kaguluhan at hindi ito makaantala doon sa development na kanilang ginagawa doon sa kanilang mga lokal na pamahalaan. So yung lokal na pamahalaan, yung munisipalidad niyan, katuwang naman yan yung mga barangay. So ngayon may lalapit na yung barangay election, bukas na. So siguro yung ating mga butante, pumili kayo nung karapat-dapat para diyan. At yung mga nasa barangay level na yan ay malaking bagay para doon sa ating mga local municipality, sapagkat yung mga barangay na yan, sila yung magsasabi doon sa ating municipal kung ano yung problema ng barangay niya para paunlarin ng ating municipal. So di ba? Down to the root and the root. Di ba? So mararamdaman natin doon. Halimbawa doon sa barangay mo, naroon ka sa malayong lugar, sabi mo doon sa mayor mo. At malalaman, siguro yung iba alalaman na kahit bago pa yung mayor na itong problema sa barangay ko dito, kulang kami ng
masama yung mga kalsada namin dito. So yung mga kinabubuhay ng tao rito, pagsasaka, mga ganun mga bagay. So, na kailangan na lagyan mo ng daan dito, mga ganun mga bagay. Diba? Tapos yan, kailangan natin dito ng ano, mga patubig, mga ganun mga bagay. So yan ay mahalaga, kaya pumili ng mahusay na iboboto para makatuwang sila dyan sa pag-realize ng SDG na yan at mararamdaman sa bawat barangay yan. From the municipality at bawat mga barangay, syempre. Saan ba naman nakatira ng tao? Lahat ng tao sa Pilipinas ay covered ng barangay, diba? So, either in the cities or under the municipalities. So, yun, muli, maliwanagan na Mother Mary ang lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimayan ng mabuting balita. At ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas. At ang mga Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapumumuhay tayo ng payapa, maunlad at higit sa lahat ay may kaligtasang spiritual. So yun. So yung maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang lahat mula din sa pamahalaan at mamayang Pilipino. So yun yung pamahalaan natin, maliwanagan. Kayo ay mamahala ng mabuti. Yan. Mula doon sa national to municipal and to the barangay level. So ayun, maliwanagan, mamahala kayo ng mabuti. At yung mamaya naman, sumunod tayo doon sa pamahalaan. Huwag tayong lumabag sa batas para hindi tayo nagkakaroon ng gulo sa ating bansa na yung iba ay gumagawa ng krimen at maging yung nasa pamahalaan din. So magpatupad at sumunod din doon sa batas at hindi rin nila ito din i-violate yung batas na kanila ipinatupad. So either abuse o direct ang gagawa sila ng mga krimen. At higit sa lahat, sundin natin yung mabuting balita upang masunod natin ng higit yung pamahalaan at tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual. So yun. So muli, sana nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggong ito. Hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ating tinungayan na pagsuporta ng lokal na pamahalaan doon sa SDG 2030 at economic program ng ating Pangulong Marcos at yung ating Philippine Development. So yan ay yung ating mga lokal na pamahalaan, maging mahusay kayo na matugon yan at kung paano tayo makamit o maramdaman ng mga mamamayan yung SDG 2030 at yung ating namang national government prepare para maihatid nyo sa lahat ng mga barangay yung pagtugon nila dyan, pagsuporta at maramdaman ng lahat ng tao yan fairly for everybody, lalo na doon sa paraplang areas na hindi naabot ng mga kaunlaran. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.